Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po mag-aaral tayo ng tinatawag nating end times. Ang lahat ng ito po ay para sa kalwalatian ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Amos 3:7, "Surely the Lord God will do nothing without revealing His secrets to His servants, the prophets." So makikita natin dito, sinasabi, ang Diyos ay hindi gagawa ng anuman kung hindi niya ito sasabihin sa kanyang mga lingkod na propeta. Ito ay mapapatunayan natin sa panahon ni Noah. Nang sabihin ng Diyos na lilipulin niya ang mundo dahil ang mga tao sa panahon na yun ay sobra na ang kasalanan. Ang kasalanan ng tao, ang kasamaan ng tao ay nasa isip at puso na lang, continually. Kaya gusto ng Diyos na lipulin ang tao. Sinabi pa nga niya, nagsisi siya na nilikha niya ang tao. Ngunit may nakita siyang isang pamilya sa pamilya ni Noah. Siyang pamilyang matuwid. Kaya hindi niya itinuloy ang lahat ng tao na lipulin, kundi itinara niya ang pamilya ni Noah. Sa edad na 500 years old, si Noah ay binigyan ng Diyos ng instruction na maghanda sa darating na baha. Binigay niya ang description ng gagawin niyang barko. So, edad 500 si Noah nang sinabihan ng Diyos, at edad 600 si Noah nang bumaha sa buong mundo. Sa panahon na yun ng baha, milyon-milyon ang namatay. Bata, matanda, sanggol, o nasa sinapupunan pa lamang mga buntis, lahat ay namatay. At ang natira lamang ay ang pamilya ni Noah na 8 katao at ang mga ibang hayop na pinili. So sa panahon ni Abraham naman, ay nagbigay din ang Diyos ng babala. Sabi niya, susunugin niya ang Sodom and Gomorrah. So, talagang ang Diyos ay nagbibigay ng warning bago siya gumawa ng hakbang o paghuhukom. Maging sa panahon ni Jonah, sinabi ng Diyos na lilipulin niya, susunugin niya ang bayang Nineveh. So, inutusan niya si Jonah na bigyan sila ng babala. Mabuti na lang na ang bayang Nineveh ay nagsisi, kaya hindi tinuloy ng Diyos ang pagsira sa Nineveh. Maging ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng mga signs, mga warnings kung anong mangyayari sa hinaharap. Nang tinanong siya ng kanyang mga apostol, ano po ba ang palatandaan na ikaw ay muli nang babalik at ang katapusan ng sanglibutan? So, binigay ng Panginoong Hesus ang mga palatandaan. Ito ay mababasa sa Matthew 24. So, sabi doon, magkakaroon ng mga lindol, gera, taggutom, at mga salot. Ang Holy Spirit ay talagang nagbigay ng mga clues and signs sa pamamagitan ng
Biblia. So makikita natin, mababasa natin sa Genesis 1:1 pa lang ay pinaalam na ng Diyos kung ano ang simula at ang wakas ng kasaysayan ng tao. Yun ay mapapanood niyo sa video na ang pamagat ay Bereshit. So, ang ating topic ngayon ay ang 7 biblical proofs we are living in the end of days. Ito po ay mayroong 7 parts. Yan, ang una ay the Great Sabbath. Yung pangalawa ay 2 days revive and 3rd day rapture. Yung pangatlo ay this generation will not pass. Number 4, the gospel shall be preached unto all nations. Number 5, days of Noah and Lot. Number 6, the birth pains. And number 7, the 7 beasts against Israel. So sisimulan natin sa una, the Great Sabbath. Pinakita ng Diyos na importante ang Sabbath. Nang likhain niya ang mundo sa 6 na araw, siya ay nagpahinga sa 7 araw. At sa Genesis chapter 2 verse 3, God blessed the 7th day and declared it holy. So makikita natin, binigyan ng emphasis ng Panginoong Diyos ang Sabbath. Ito ay ginawa niyang holy, ginawa niya itong blessed. So, maraming tao ay nakafocus lamang sa araw. Ngunit pag-aaralan natin na marami pala ang Sabbath, hindi araw lamang. So makita natin dito sa graph, ito yung isang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, ika-4 na araw, 6 na, ika-5 araw, ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang lahat sa 6 na araw, at sa ika-7 araw, ito yung Sabbath, nagpahinga ang Diyos at pinagpala ng Diyos ang ika-7 araw. Dito, gaya ng sinabi ko, maraming tao nakafocus lamang sa 7th day. Ngunit mayroon palang tinutukoy sa Biblia na 7th day, 7th month Sabbath, 7th year Sabbath, at mayroon pang 7 times 7, 49. So, 7 times na Sabbath, ito ay 49th year, ngunit sineselebrate sa ika-50th year, ito ang tinatawag na Jubilee. So, hindi lang pala 7th day, kundi meron mga 7th month Sabbath, 7th year Sabbath, Jubilee Sabbath. Makikita natin ang importansya ng Sabbath nang sa panahon ng ang Israelites ay naglalakbay mula Egypt papuntang Promised Land. Ang Diyos ay nagbigay ng mana, yun ang kinakain ng mga Israelites sa loob ng 40 years. So doon sa pagbibigay ng mana, makikita natin yung pinakita ng Diyos ang importansya, the importance of Sabbath. Kita natin dito, pag naghulog ang Diyos ng mana sa araw na yon, ang sabi niya, mangunguha lamang ang tao ng
isang omer. Ang bigat ay isang omer lamang. So, sa bawat pamilya. Ngunit marami ang mga hindi sumunod. Ang iba ay sa sobrang kasakiman, nanguha ng sobra sa isang omer. May kumuha ng 2 omer, 3 omer. So, pero nang tinimbang nila, laking gulat nila, ang kumuha ng sobra ay 1 omer din lang, ang kumuha ng kulang, 1 omer din lang. So, pare-parehas sila ng kinuha. So, meron pang pangyayari. Ang sabi ng Diyos, lulutuin ninyo sa araw na yon at huwag kayong magtitira sa kinabukasan. Marami ang mga Israelita na talagang takot. Baka hindi na magbigay ang Diyos ng mana kinabukasan. So, ang ginawa nila, ang iba ay itinara nila para kinabukasan. Ngunit kinabukasan, ang itinara nila ay napanis at inuod. So, mula noon, hindi na sila nagtira. Inuubos na nila ang kanilang niluluto, ang kanilang kinukuhang omer. So, araw-araw nagbibigay ang Diyos ng mana, naguhulog araw-araw. Pero mayroong pangyayari. Sabi ng Diyos sa 7 araw ay hindi siya maghuhulog. Wala kayong mapupulot na mana. So, sa 6 na araw, hindi 1 omer lang ang inyong kukunin, kundi kukuha kayo ng 2 omer, doble sa inyong kinukuha. So talagang, sa dati, pag kumuha sila ng sobra, 1 omer lang. Pero ngayon, dito sa 6 na araw, kumuha sila ng 2 omer, talagang 2 omer ang kanilang nakuha. So at ang sabi ng Diyos, lutuin nyo lahat yan. Kasi bukas hindi kayo magluluto. At ang sabi niya, ang kalahati dyan, ang natitira dyan ay itira nyo para kinabukasan. Tandaan ninyo, noong nakaraan, mga araw, pag tinira nila kinabukasan, inuuod. Pero meron ng milagro nangyari dito. Sa araw ng 6 na araw, nagluto sila at itinira nila kinabukasan sa 7 araw. At hindi inuod. So, pinapakita lang ng Diyos na pag susunod kayo sa araw ng Sabat, mayroong milagrong nangyayari. So sa araw ng Sabat nga, hindi naghulog ng mana ang Diyos. Ngunit meron pa rin mga matitigas ang ulo, lumabas at mamumulot sana, ngunit wala silang nakuha. So dito, sa Miracles of Mana, ipinakita ng Diyos ang kahalagahan ng araw ng Sabat. So, dito naman sa 7th year Sabbath, meron din milagrong nangyari. Sabi ng Diyos, 6 na taon. 6 na taon natataniman mo ang lupa, ngunit sa 7 taon ay hindi mo tataniman. Ito ay taon ng Sabbath. So, kung nagtanim ka sa ordinaryong taon, ang harvest mo ay 1 lamang. Tanim ka dito, harvest ka 1. Magtanim ka dito, harvest ka 1. Eksakto lang. Pero kung susunod ka sa taon, sa 7th year Sabbath, sabi ng Diyos, pag nagtanim ka sa 6 na taon, ang harvest mo ay sobra-sobra, nakakainin mo ang harvest mo dito sa 6 na taon, kakainin mo sa 7 taon, 8 taon, at 9 na taon. So, talagang milagro ang mangyayari dito.
Kasi natakot mga tao, hindi kayo magtatanim sa ika-7 taon. Anong kakainin namin? Sabi ng Diyos, huwag kayong mag-alala dahil ang harvest mo sa ika-6 na taon ay kakainin ninyo sa ika-6, ika-7, ika-8 hanggang ika-9 na taon. Yan, hindi ka nagtanim dito sa ika-7 taon. Saan ka magtatanim dito na sa ika-8 taon? Ang harvest dito sa ika-8 taon ay dito mo i-harvest sa ika-9 na taon. So makikita mo sa ika-9 na taon, meron kang bagong harvest. At meron ka pang natitira noong harvest ng ika-6 na taon. So sa ika-9 na taon, ito ay double blessings. So makita mo, pag sinunod mo ang 7th year Sabbath, merong milagrong nangyayari. Okay? So ganyan pinapakita ng Diyos ang importance ng Sabbath. Kung susundin mo, maganda ang mangyayari. Okay? So, itong lahat ng ito, 7th day Sabbath, 7th month Sabbath, 7th year Sabbath, at ang Jubilee, lahat na ito ay na-celebrate na ng tao. Na-celebrate na ito ng mga Israelita. Ngunit meron isang Sabbath na hindi pa nasi-celebrate ng tao. Ito ang hinihintay natin. Ito ang tinatawag na 7,000th year Sabbath, Great Sabbath. Okay, ito ay nakasulat sa Revelation chapter 20 verse 6 na sinasabi na bubuhayin ng Diyos ang mga patay, ang mga pinatay na Kristiyano, at sila ay mabubuhay at sila ay magsisipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So itong 1,000 taon, ito yung tinatawag na Great Sabbath. So, sabi dito, shall reign with Christ for 1,000 years. Okay. So, ito ang tinatawag na Great Sabbath. So, sabi ni Jesus sa Marcos 2, I am the Lord of the Sabbath. Okay. Ayon kay Pedro, ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw. Okay, palitan natin ang araw ng 1,000 taon. So ito ay 1,000 taon, ito ay 2,000 taon, ito ay 3,000 taon, ito ay 4,000 taon. So, from Adam to Abraham ay meron ng 2,000 taon. From Abraham to Jesus, meron din 2,000 taon, 2,000 years. From Jesus hanggang ngayon ay meron din 2,000 years. Sobra na nga tayo, nasa 2021 na tayo. So tapos na po ang 6 days o 6,000 years. So dapat papasok na tayo sa ika-7,000 taon. Ito ang 7,000 year Great Sabbath. Dito dapat ay Sabbath na sa ika-7,000 taon. So 1,000 years na Sabbath. Ito ang tinatawag na Great Sabbath o ang Millennial Kingdom. Okay. Ito yung coming soon. Ito ang mangyayari sa malapit na panahon. Ito ang ating pinakahihintay. This is the Millennial Kingdom wherein Jesus reigns together with the raptured saints. Kasama tayo dyan. Okay? So,
Sabi ni Jesus sa Marcos 2:28, therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Jesus is Lord of the millennial kingdom. This is the fulfillment of the Lord's prayer. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So dito, yung ating panalangin, lagi, mapasa amin ang kaharian mo. Ito yung kaharian na tinutukoy, yung thy will be done on earth. So dito sa mundong ito ang millennial kingdom. So ang redemption of the world ay completed na sa panahon ng Great Sabbath. Dati ang mundo ay naagaw, ang control naagaw kay Adam. So sabi nga ni Jesus, nandito ang prinsipe ng sanlibutan, ang diablo, ang tinutukoy niya doon. So, kaya ang redemption ng mundo ay magaganap lamang sa Sabbath, sa Great Sabbath, sa 1,000 years millennial kingdom. So, sabi doon, yun ay matutupad na, sinasabi sa Philippus 2:10-11, that in the name of Jesus, every knee will bow, in heaven and on earth and under the earth. And every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ito ay mangyayari sa millennial kingdom, the Great Sabbath. So maraming salamat po. Sa susunod na ating pag-aaral, number 2 ay the days revive, the third day rapture. Ito ay gagawin natin sa susunod na video. Maraming salamat po. God bless you all.